Ako. Kamusta ang inyong mga pamilya sa Pilipinas? Okay lang ba? Sino sa inyo dito ang mga binata pa? I just want. Mga binata, hindi yung binata. Yun! O, isa pa lang ang nakita ko. Dalawa. Totoo ba? Totoo bang binata? Please don't be ashamed. Kasi marami tayong dalaga rito. Tingnan mo, ang mga dalaga tumitingin yan. Kaya yung mga dalaga, tingnan ninyo. Yung talagang masigasig magtaas ng kamay. Totoo yan. Yun. Tingnan ninyo. Ayan, ayun, mga binata. Praise the Lord. So, yung mga, tingnan ko naman yung mga dalaga dyan. Taas naman ang kamay ng mga dalaga para makita ng binata. O yung mga binata, tumingin naman kayo. Parang nahiya pa. O, yun. Yun, ang dami. Naku, ang dami. Praise the Lord. Praise the Lord. Mabuti na lang sa mga dalaga dahil yung pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa lost son. Kaya sigurado ako na hindi yan para itulutan ng Panginoon na makalabas na sila ay maging lost. No? Kaya tandaan ninyo yung mga nagtaas ng kamay. Mga binata ulit, please. For second time. Ako makulit ako talaga eh. Yan. Yan mga dalaga naman, tingnan naman ninyo. Yan. Yun lang. Okay, thank you very much. Kasi alam niyo may binata kami from there, no? Mula sa Incheon. Pumunta lang dito para tumingin daw. Mali natin yung pagtingin na yan ay, di ba? Okay. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang maging lost son. But praise the Lord. Thank you very much. At ako ay natutuwa at napagbigyan po ng isa pang pagkakataon upang makapagbahagi, no? And I entitled God's message this morning, Away from Home, Near to the Father. Away from home, sabay-sabay po tayo. This is your theme. Ready? Go. Home, near to the Father. Amen. Away from home, near to the Father. And we've got this text in Luke chapter 15, verses 11 up to 24. And this morning, we are going to study 3 experiences. Nandiyan na ba? Wala pa. Okay? Nandiyan po sa inyong mga programa. The 3 experiences. Number 1, experiences being away from the Father. At makikita po natin yan sa verses 11 up to 16. Ikalawa, experiences remembered while being with His Father. Gaya ng awit kanina, no? Ni Gideon, ni Brother Gideon. No? Brother na natin yan sa pananampalataya. Naalala niya yung kabutihan, no? Ng kanyang ama, ng kanyang nanay, ng kanyang pamilya. No? Then third, experiences when he returned. When he returned back home. Pakidagdag mo na dyan. To his father. When he returned back, na lang. When he returned back to his father. No? Medyo nagkulang lang ng konti. No? Okay, so that is the outline that we're going to study. At dyan lang po tayo, tumutok lang po tayo dito sa context. Upang hindi po tayo maligaw. Parable of the lost son, actually. Ano ba ibig sabihin ng prodigal? Ito yung wasteful living, wasteful son. At ang sinasabi ni John Mark, it's not just a merely wasteful and extravagant living, but it includes immorality. Matindi ang ginawa dito. So, sino sa inyo dyan ngayon at present time ang prodigal? Mayroon ba dyan prodigal son ngayon? And we're going to study about this. Ano ba ang nangyayari pag ikaw ay lumayo sa iyong ama o sa iyong pamilya? Bilang isang mananampalataya, ano ba ang mangyayari sa iyo kung lumayo ka sa ating Panginoon? Sometimes, ginagawa pa rin natin yan. We know, alam natin na mali, at alam naman natin na pag sumunod tayo, mapapabuti tayo. Nandoon pa rin. Ito yun, katigasan ng ulo. Not because he is a Jew, but because he is a human being like all of us. At halos lahat ng mga tao talaga naman, matigas ang kanilang ulo.
mundo. So ito ipapakita po natin o pag-aralan natin ang nangyayari sa kanya. Experiences being away from the Father. And this is what the Lord is telling us. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country. So ito ang kwento ng prodigal son na ito. Just imagine, buhay na buhay ang kanyang tatay, malakas na malakas ang kanyang tatay, ay humingi siya ng kanyang share. Which is, he has the right. He has the right. Kasi maaaring iniisip niya ito, alam mo, sa kultura ng mga Hudyo, if you are going to see that in Deuteronomy chapter 21, verse 17, yung panganay, laging may 2 parts yan. 1 part. So, 3 parts lagi yan. Ang panganay, 2 parte, at ang pangalawa ay 1 part lang sa kanya. So, maaaring iniisip niya ito, 1/3 lang naman ang matanggap ko. Kunin ko na. He has the right to do that. Alam mo, parang sinabi na rin niya, no, na sana patay na yung tatay ko para makukuha ko na ang mana ko. What is the reason? Bakit nais niyang kukunin ang kanyang mana? Sapagkat nais niyang mamuhay sa kanyang sarili. Nais niyang siguro mapapatunayan na kaya niyang mamuhay. Nais niyang humiwalay sa kanyang magulang. Kaya, he wants to live a life. Ang gusto niya. Yung gusto niya, willful niya. Gusto niya talaga. So, binigay naman ng kanyang ama. Though I believe, he broke the heart of the father. Parang siguro, pambira naman itong anak mo ito. Ang lakas-lakas ko pa. Ang lakas-lakas ko pa, ay kukunin na ang kanyang mga mana. But I believe, the father really, ang tatay talaga, maunawain niya rin. Siguro, sige anak, yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ganun din ang ating Panginoon kung minsan, sa katigasan ng ulo natin, na ito ang gusto natin at we know that it is wrong, still we are doing it, pinagbibigyan din tayo ng Diyos. Diba? Pinagbibigyan din tayo. The same thing kung ito rin ang nangyari sa prodigal son na ito. So, after asking that share, binigay naman ng kanyang ama. But of course, I believe, talagang masakit man sa kalooban ng ama, ay ginawa niya because still he loved his son. Dito makikita mo yung pag-ibig ng ama eh. No, sa kabila ng baka sabihin niyo, pag ikaw kaya ang hingian, no, ng inyong ama, ng inyong anak, ng share na ito, baka sabihin mo, bahala ka sa buhay mo. Di ba? I believe, hindi niya papayagan. No? But this father, no, makikita natin dito ang attitude niya, na talagang binigay niya eh. No? Very easy, sandali lang niyang after that son ay naghingi ng share niya, sabi niya, so he divided his property between them. So binigay yung 1/3 at iniwan dun sa panganay na anak ang 2 parte. Then, anong ginawa niya? He asked his share, he broke his father's heart, then he totally followed his will. Ito na yung mga mangyayari pag sinusunod lang natin, no, ang ating gusto sa ating buhay. Bilang isang mananampalataya, dapat ang sinusunod natin ang God's will. Di ba? But in this part, no, ang gusto niya, at nakita natin ang mga nangyayari sa kanya. No?
after he had spent everything, verse 13, so not long after that the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in a wild living. So ang lahat ng kanyang share na